Sa ika-27 ng Hulyo, ihahatid ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Kaya naman, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan ng SONA sa ating bansa. Ang SONA or State of the Nation Address ay isang taunang kaganapan tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo. Obligasyon ito ng kasalukuyang Pangulo sa ilalim ng Article 7, Section 23 ng 1987 Constitution. Dito, inilalahad ng kasalukuyang Pangulo sa kinatawan ng mamamayan ang mga nagawa at ginagawang hakbang ng kanyang administrasyon. Nagsisilbi rin itong pagkakataon upang iulat ang kasalukuyang estado ng bansa at ang mga susunod na programa at proyekto ng pamahalaan para sa susunod na taon. Sa mga nakaraang taon, nagsisimula ang SONA bandang alas 4 ng hapon kung saan nagtitipon-tipon ang First Family, mga senador, kongresista, mga kilalang personalidad at iba pang bisita. Bago magsimula ang SONA, nagkakaroon muna ng sesyon ang Kongreso para ihalal ang mga opisyal nito. Kung babalikan ang kasaysayan, isinagawa ang unang SONA ni dating Pangulong Manuel L. Quezon noong November 25, 1935 sa Legislative Building, Manila na ngayon kilala ng bilang National Museum of Fine Arts. Iba't ibang lugar na rin ang naging venue nito, kabilang ang Malacanang, Batasang Pambansa, Quirino Grandstand, Rizal Park, Lepanto Street sa Maynila at Philippine International Convention Center. Nagsagawa na rin ng SONA sa pamamagitan ng isang radio broadcast habang nagpapagaling si Pangulong Elpidio Quirino sa John Hopkins Hospital sa Baltimore, Maryland, USA. Nakasanayan na rin na bilangin ang mga palakpak sa talumpati ng Pangulo. Sa huling SONA ni Pangulong Marcos Jr. noong Hulyo 28, 2025, nakatanggap ito ng 124 na palakpak. Sa lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Marcos Sr. ang may hawak ng record sa pinakamaraming SONA na umabot ng 20. Siya rin ang may pinakamahabang SONA noong 1969 na umabot ng mahigit 2 oras at may kabuwang 29,335 na salita. Ang pinakamaikling SONA naman ay mula kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2005. Tumagal lamang ito ng humigit kumulang 25 minuto at may 1,556 na salita. Noong 2010, binigkas ni Pangulong Benigno Aquino III ang kanyang SONA sa wikang Tagalog. Simula nang bigyang atensyon ng media ang SONA sa mga nakalipas na taon, hindi na lang talumpati ng Pangulo ang inaabangan, kundi maging ang mga kasuotan ng mga politiko. Mula sa mga simpleng pananamit hanggang sa makukulay at magagarbong kasuotan habang rumarampa sa red carpet, nagiging fashion show na rin ang SONA. Sa kabila nito, dapat tandaan na ang SONA ay isang formal na pagtitipon kung saan inilalahad ng Pangulo ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa bansa na dapat malaman at pag-usapan ng mga Pilipino. Sa darating na State of the Nation Address, muling haharap si Pangulong Marcos Jr. sa publiko upang ilahad ang mga natapos, kasalukuyang ginagawa at mga susunod na plano ng administrasyon. Kaya mahalagang maunawaan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng SONA dahil nagsisilbi itong gabay upang mabantayan ang direksyong tinatahak ng pamahalaan para sa ikabubuti ng bansa. Big ideas, real conversations. This is PNA Talks.